Bumisita ang gobernador sa bahay ni Natales para takutin at piliting magbayad. Magandang araw, Tales. Magandang araw din naman po. Tuloy ho kayo. Hindi na ako magtatagal. Parito ako upang pag-usapan natin ang tungkol sa iyo at sa mga private. Alam ko hinihingan kanila ng konting buwis. Pero maliit lang naman. Di mo ba alam ang mangyayari sa iyo? Hindi ka susunod sa kanilang pinag-uusapan. Maaari niyong gawin ang lahat yung pwedeng gawin, gobernador. Ngunit, tama ka. Wala akong may pag-aangas. Wala akong lakas. Ngunit ang lupang ito ay pinagbuwisan ko na ng aking dugo. Ng aking magina. Hindi ko ibibigay ang lupain na ito kung hindi niya magagawa ang mas higit pa doon. Diligin niya muna ito ng mga dugo niya at ilibig niya muna ang kanya magina bago niya makuha ang lupain na ito. Bahala ko, Tales. Bahala ka na. Wala akong ibang magagawa kung hindi ibigay ang aking katwiran sa mga private kung ayaw kong maalis sa aking tungkulin. Kaso, Sinasabi ko na nga ba, hindi niya may papanalo ang sapin. Dahil dyan sa kanyang katwiran, isa siyang hangal! Hangal! Si Tano ay nahirang na makasama ng mga Gwardiya Sibil na ikinagulat ng lahat. Dahil isang napakabait na bata, si Tano. Anong kailangan mo? Nagbaba ang Kapitan General ng Kautusan. Magbawal ang paggamit ng baril. Ngunit, Anong ngunit? Akin ang baril mo. Ang utos ay utos. anong gagawin mo sa gulok na yan? kailangan kong bantayan ng tubo sa aking mga lupain. Ang bawat tubo'y katumbas ng bawat buto ng aking asawa. Ang tulisan ay may mga baril. Talis anak! Talis! Ibaba mo yan! Bakit di magpasok? Bakit kumay? Sandali! Itiwan niyo ako! Sumama ka sa amin kung anong masaktan! Alam namin may babae ka sa hukuman sa mga manananggol! At dapat ka lang magkaroon. Magbibigay sa mga simpalan na pinag-uusip. Tulad namin! Nakarating na ang balita ng pagkadakip ni Tales sa kanyang pamilya. Nagsidating ang mga kamag-anak at kapitbahay ni Tales sa kanilang tahanan. At babasahin ng Iselo ang sulat.
Kung maluluwatan man ang pagkakaloob ng tubos, ay maaaring putulan ng ulo si Tales. Diyos ko, hindi pong papabayaan ng aking ama. Alam mo ba kung ano mabuting gawin, Huli? Sanla mo yung mga alahas. Hindi lamang. Patawarin mo kami sa aking mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso at sudya mo kami sa lahat ng masama. Ito ang kanyang ng aming mga laban. Pinilitin namin ito sa pagpapakita ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo at katulang hanggan. Amen. Pagpanalangin tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa nalalaman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Nagbibilang na nung napagbentahan si Huli. Magkano? 50 piso. Ngunit kulang pa ng 250. Ang mas mabuti pa ay isang lamang yung bahay ng 250 piso. Saan lang babayaran kung matapos na sa usapin? Batid kong nangangailangan ka ng pera. Ngunit iyan ay hindi pwedeng walang kapalit. Maninilbihan ka sa akin hanggang sa mabayaran mo ang utang mo. Pumapayag ka ba sa ating kasunduan? Pumapayag po ako. Ako'y mag-alala. Nabukasan, araw ng Pasko, isisimulan ko ang aking paninilbihan. Sa pamuhay at pag-araw ng Kristong sa isang aking ayong kinagdaan. Huli! Hindi ko matatanggap ang inyong kasunduan! Kung kayo man ay ayaw kong mahabag sa akin. Ngunit ako, alam natin kung ano mangyayari sa iyo. Maninilbihan ka bilang isang alipin. Nagagalitan ka. Arurusahan at magkakaroon ng malalaking palad. Iningatan ka namin ng iyong ama simula nang ikaw'y musmus pa lamang. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong bayan, ngunit ganito ang kinahihinatnan mo. Ngunit kailangan ko itong gawin. Kung aalis ka, ay babalik ako sa gubat. At hindi na muling tutuntong pa sa bayan. Kailangan makabalik ang aking ama. Huwag po kayong mag-alala. Kung manalo tayo sa usapin, ay matutubos ako sa pagkaalila.